Talagang nakaka siguro nakakadismaya sa mga supporters ni Pinoy na magpahanggang sa punto na yan, no? Nang sinabi na ng BOI ang kanyang pananagutan, naghahanap pa rin sila ng lusot. At ginamit si Secretary De Lima, Secretary of Justice, na gumawa ng isang legal opinion na sa ilalim ng konstitusyon ay hindi Commander-in-Chief ng PNP si Pinoy, dahil ang PNP ay civilian organization na, at siya ay chief executive lamang daw, meron siyang prerogative na tumiretso sa alinmang level ng PNP, pero hindi kinakailangan sumunod siya at tinatawag ng chain of command. Pinapatunayan naman na ito ay kinokontra mismo ng provision ng Section 17 ng Konstitusyon na nagsasabing ang Presidente ang Commander-in-Chief, the President of the Philippines is the Commander-in-Chief, capital, of all armed forces. Yung armed forces ay common noun, no? Ibig sabihin, hindi niya sinasabing Commander-in-Chief lamang siya ng armed forces of the Philippines, na sinasabi ni De Lima at ni Lacerda, kundi lahat ng armadong puwersa ng Estado. Kaya, at mismong si President Ramos, na dating military, dating police chief, dating presidente, sa kanyang panahon, alam din niya na ang kanyang kapangyarihan bilang Pangulo ay Commander-in-Chief ng lahat ng puwersa, kapwa ng AFP at ng PNP. Pero sinasabi nga, hindi, kung yun ay isang di gaanong malaking usapin para pabaliwalain ang report ng BOI, ang pinakamabigat anong analyst, legal analyst, ay yung paglabag ni Purisima dun sa kautusang suspension ng ombudsman at kautusan sa special order ni OIC Espina na huwag siyang gumampan ng anumang tungkulin, no? Pero siya yung hinatasan ng Pangulo, binigyan ng otoridad. Ibig sabihin, si Pinoy mismo lumabag sa ombudsman at lumabag sa rules ng PNP. Kaya hindi pwedeng iwasan ang kanyang pananagutan sa punto na yun.